Magandang gabi sa inyo lahat. Ngayon itatalakay natin ang guarded globalization. So, unang-una, ano nga ba ang guarded globalization? Globalisasyon. So, ito po ay isang uri ng globalisasyon na kung saan ay may limitasyon o na kung saan ay may limitasyon o control at hindi ito katulad ng free globalization kung saan malaya at halos walang restriction ang pagpasok ng kalakalan, puhunan at kultura sa bawat bansa. So, ang guarded globalization, ang mga bansa ay pumapayag pa rin sa pagkikipag-ugnayan at kalakalan sa pandaigdigang merkado. Pero, may mga proteksyon at regulasyon para mapanatili ang interes, seguridad at kaligtasan ng kanilang sariling ekonomiya at mamamayan. So, nandito po yung mga katangian ng guarded globalization. May mga restriksyon at regulasyon. Hindi lahat ng produkto at serbisyo ay malayang makapasok. Dumadaan din ito sa batas at tayan ng bansa. Pangalawa naman po ay ang proteksyon sa lokal na industriya. Nagbibigay dito ng suporta at proteksyon sa lokal na negosyo laban sa sobrang kompetisyon ng mga dayuhan. Pangatlo naman po ay ang control sa foreign investments. Dito po ay pinipili lamang ang mga sektor na maaaring pasukin ng mga banyagang negosyo. Pang-apat, pagbabantay sa seguridad. Iniingatan dito na ang globalisasyon ay hindi magdulot ng panganib sa kultura, trabaho, at pambansang interes. So, ito po yung mga halimbawa. Ang Pilipinas ay tumatanggap ng dayuhang puhunan, pero may mga limitasyon sa pagmamay-ari ng lupa at bawal ang 100% foreign ownership. Sa agrikultura naman po ay pinoprotektahan ang ilang lokal na produkto laban sa murang imported goods para hindi malugi ang mga lokal na magsasaka. Sa teknolohiya naman po ay may data privacy na kung may data privacy laws at restrictions para po ay hindi basta makontrol ng mga dayuhan ang sensitibong impormasyon ng bansa. So, dito po ay sa madaling salita, ang guarded globalization or globalisasyon ay globalisasyon na may protection. Nakikibahagi dito sa pandaigdigang ugnayan. Pero, laging may bantay at limitasyon para hindi maapektuhan ng masama ang sariling bansa. Yun lamang po at maraming salamat.